henerasyon na ang lumipas. Ngunit paulit-ulit pa rin sigaw ng mga Pilipino ang katarungan, kalayaan, at katotohanan. Ngayon, kung nabubuhay kaya si Rizal, ano ang kanyang ipaglalaban at ano ang kanyang mga isusulat? Sa naulimitang binunyag ni Rizal ang kabulukan ng sistemang panlipunan, kung saan ang mga nagpapanggap na banal ang siyang sumasakal sa katotohanan. Ngayon, hindi na lamang pulpito ang ginagamit. Social media na ang entablado sa panlilinlang. Hello, ako si Noveline A. Cablogan, Development Communication Editor ng CLSU Collegian. Isa itong opisyal na pahayagan ng Central Luzon State University. Nare-representa namin ang mga kabataan ng CLSU sa mga balita, sa lahat ng mga kwento, pati ang komunidad na nakapalibot dito. Ngayon, ang pinakakalaban namin ay ang misinformation, disinformation, yung mga trolls, gano'n. Nilalabanan namin ito sa patuloy na pagbabalita ng mga totoong pangyayari na makikita sa ating lipunan. Pinili ko ang maging isang journalist, hindi lamang dahil gusto kong makatulong sa mga mamamayan o sa mga kabataan, kundi dahil gusto kong magkaroon ng pagbabago sa ating komunidad. Gusto ko sa lahat ng aking mga susulat, mga kakausap ng mga tao is talagang ma-change ko yung lives nila. Ang mga gampanin na kailangan natin pagpatuloy na nasimula ng ating pambansang bayani na si Dr. Rizal. Para sa akin, kailangan natin na magkaroon pa ng mas maraming makabagong bayani. Hindi lamang bilang isang journalist, hindi lamang bilang isang estudyante, kundi kahit na ikaw man ay isang payak na mamamayan ng inyong komunidad. Sa panahon ng fake news at takot, may mga batang Rizal pa rin na mapanuri, matapang, at totoo. Sa El Filibusterismo ay isinalarawan ang galit na bunga ng pagkabusabos. Kapag binasalan ang bibig ng bayan, ay sumasabog ito ng panawagan. Katulad ni Simon, maraming kabataan ang sugatan at galit. Ngunit, ang galit na ito ay nagmumula sa pagmamahal sa bayan, sa kapwa, at sa prinsipyo. Diana Marie Ramos, SK Kagawad ng Agupalo Este, Lupao, Nueva Ecija. Ang pagpasok sa politika ay isang malaking responsibilidad. Ngunit para sa akin, ito'y isang misyon na dapat kong gawin. Para sa pagbabago, para sa bayan, katarungan, at tapat na pamumuno. Gaya nga ng sabi ni Dr. Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan at nasa kamay natin ang tunay na pagbabago. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Ngunit, paano magiging pag-asa kung ang edukasyon ay nananatiling karangyaan? Para kay Rizal, ang edukasyon ang susi, hindi lamang sa kaalaman, kundi sa kamulatan. Ako si Sheila May Almanza ng Central Luzon State University, third-year college student taking Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. Ang pagpili ng propesyon bilang isang guro ay hindi lamang isang pangarap mula pagkabata, kundi isang malalim na hangaring na hubugin ang mga kabataan at maging ilaw ng kanilang landas. Nais kong maging kanilang stepping stone o tulay tungo sa kanilang tagumpay. Bilang isang guro, ang aking misyon na higit pa sa pagtuturo na maaralin sa silid-aralan, nais hubugin ang mga kabataan upang maging isang ganap na individual. Ang bawat gurong tumataya sa kinabukasan ay Rizal sa makabagong panahon, tagapagdala ng liwanag sa dilim. Si Sisa, ina, baliw, biktima. Sa nobela ni Jose Rizal, siya ang mukha ng inaaking Pilipina. Ngunit sa kasalukuyan, may mga bagong Sisa. Mga inusgahan, itinakwil, ngunit nanatiling buo. Hi, hello, mabuhay. I am Jasmine H. Sierra, proud transgender. Ang prinsipyong pinanghahawakan ko kapag alam ko sa sarili ko na hindi ako tanggap ng lipunan ay ang pantay na karapatan. Dahil sa paraan na ito, mo malalaman kung saan ka nagmula
at kung ano ang inyong pinaniniwalaan. As a part of LGBT community, kahit hindi nila ako maintindihan, may karapatan pa rin akong mamuhay, magmahal ng totoo. Nagsisilbing inspirasyon sa kapwa ko LGBT community at sa lahat ng tao. Dahil kami ay anak, kami ay ama, at kami ay ina, kami ay abogado, kami ay guro, kami ay janitor. Sa paraan na ito namin ipapakita sa inyo, pagmamahal at karapatan lang ang aming hangad sa buhay. Ang kalayaan ay hindi lamang sa salita, kundi sa pagtanggap at paggalang ng pagkatao ng bawat isa. Ang kasaysayan ay madalas nakasulat sa mga pahina ng aklat, pero ang kabayanihan madalas ay nasa tahimik na setlo. Ang mga makabagong bayani ay hindi laging may diploma o titulo. Minsan sila ay may uniforme, may hawak na manibela, o may hawak na pamalot walis. Sa pamilya ko, siyempre, sa security ng pamilya. Una-una yun sa kabuhayan, siyempre, sa financial needs. Tapos siyempre, yung lalaki yung mga bata na maayos, na maganda yung makapag-aral sila ng maayos. Laging panuntunan ko para kahit sa anong hirap ng trabaho, kinakaya namin para sa kanila. Saang part po kayo ng trabaho sobrang proud? Siyempre dito kasi ito yung naging asset ko, yung magkaroon ng trabaho sa ganito. At bagamat wala kaming tinapos, subalit sa profession na ito, masasabi kong magiging seguridad namin hanggang sa pagtanda. Sa bawat pawis, bawat pagbangon sa madaling araw, isinusulat ang isang uri na kabayanihang hindi nakakalimot sa kapwa. Si Rizal ay hindi natatapos sa isang aklat. Hindi siya isang pahina ng nakaraan, bagkus sigaw siya ng kasalukuyan. Ang kanyang mga aral ay hindi lamang pananda sa ating kasaysayan, kundi gabay sa ating pakikibaka ngayon, sa laban para sa katotohanan, para sa pagkapantay-pantay, para sa pag-asa. Mananatiling buhay si Rizal, sa akin, sa inyo, sa ating lahat. Sa bawat kabataang mapanuri, guro, aktivista, manunulat, tricycle driver, guard at ano pamang profesyon. Sa bawat tinig na pinipiling magsalita, nabubuhay si Rizal. At habang may Pilipinong lumalaban, hindi kailanman mamamatay ang diwa ng ating pambansang bayan.